This motorcycle from Yamaha is one of the reasons why riders want comfort and calm situations without giving up performance. Ang Yamaha NMAX kasi is ginawa hindi lang para pangporma. Ginawa rin ito para sa features, technologies, and comfort na may kasamang futuristic design na ginawa for the best of the best para sa 155cc price category segment. Pero ang tanong, is this motorcycle the best motorcycle for you? Kaya sa video na to, pag-uusapan natin about isang kanyang specs and key features, yung kanyang first impression in regards to comfortability, affordability, and usability. Who is this best for? Especially merong NMAX standard tsaka NMAX TechMax version. 3 things that I like and 1 good thing to improve na baka magustuhan niya rin sa motorsiklong ito. And our final thoughts regarding this motorcycle, if is this a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Pero bago natin simulan yan, ang price nga pala ni Yamaha NMAX is priced around 155,900, which is yan yung standard version, while the Yamaha NMAX TechMax is priced around 175,900 pesos. And naglabas sila ng 4 na colorways in total. Dalawa for standard version and dalawa naman para sa TechMax version. Yung kulay nga pala sa standard version is standard black tsaka standard white, while sa TechMax naman is naka dark magma tsaka yung TechMax black version nila. Ngayon naman pag-usapan natin ang kanyang specs and key features. Yamaha NMAX have a displacement of 155cc liquid cooled and 15.2 horsepower naman at 8,000 RPM. With a bore stroke of 58 by 58 by 7 and a camshaft of single overhead cam na naka 4 valves. BVA na rin tayo dito mga bossing, so goods to as a feature. With a torque of 14.2 Newton meters at 6,500 RPM, with the wet weight of 131 kilograms para sa standard and 135 kilograms para sa TechMax version. Yung compression ratio naman nila is 11.6:1 and it has a fuel capacity of 7.1 liters. Naka Yamaha Blue Core na rin with the KPL of 45 kilometers per liter. Naka dual ABS harap at sa likod. Naka YECVT ang kanyang TechMax version tapos naka CVT rin naman ang kanyang standard version. Both motorcycles are fuel injected ready with a USB charging port na Type-C. Naka ACG starter na din and naka auto start stop. Maya-maya pag-usapan natin ang key features for both, but for now pag-usapan muna natin ang kanyang dimensions. Yamaha NMAX seat height has 770mm while yung ground clearance niya is naka 125mm. Yung wheelbase naman natin dito is naka 1,340, tapos yung harap niya na gulong is 110 by 70 by 13. Yung likod niya naman is 130 by 70 by 13 din. Si Yamaha NMAX TechMax din is the same lang ng dimensions kay Yamaha NMAX standard version. Ngayon naman pag-usapan natin ang kanyang key features, which is meron ng smart key system si Yamaha NMAX, which gives us a better experience if we're cold starting the motorcycle. It's more convenient, tapos meron pang answer back just in case mapark mo ito sa mga malls tapos medyo hindi mo na memorize kung saan mo ito na-park. Meron na rin itong kasamang USB Type-C port that ensures riders like us can charge our mobile phones on the go, lalo na if gagamitin natin ito pambiyahe. Meron na rin itong kasamang 7.1 liter tank support, so maganda yung kaniyang fuel capacity na pwede magbigay talaga ng excellent range and napaka-ideal for urban commutes, especially if ipang-long rides mo to soonest. Nagbago na rin nga pala ang kanyang LED headlights dito and tsaka yung taillights from version 2 nga ngayon na version 3, but maganda pa rin na feature ang kanyang 25 liters under seat storage compared kay Yamaha Aerox na 24.5 or 24 liters. Ngayon naman, pag-usapan natin ang key features ni Yamaha NMAX TechMax. First na key features talaga nila dito is that it has a 3-level downshift control which gives rider a control sa kanilang gear shifting para mas gumanda yung kanilang control sa pagmamaneho dito, especially if mag-o-overtake sila sa daan. Parang short burst kumbaga, meron kang counting turbo na meron kang dagdag na speed if
ipang-overtake mo to, lalo na sa mga medyo need mo yung speed na yon. Maganda din tong gear shifting na to for acceleration or deceleration para mas kuha mo yung kaniyang timpla pag ginagamit mo to para sa mga uphill rides mo. Especially if magma-mountain views ka ng mga rides o yung mga gusto mong dalawin na mga kapihan sa may mga bundok-bundok na daan. Meron na rin tayong sport and touring mode dito sa motorsiklong ito. So, you can have a preference whether gusto mo ng sport mode for acceleration or gusto mo ng touring mode para sa mga long journeys mo na mga biyahe. One thing you're gonna like about this as well is that naka TFT display na tayo with additional of navigation system. And if naalala nyo na sinabi ko sa Yamaha Aerox, which is turn-by-turn signal lang yung kaniyang ibibigay dito, si Yamaha NMAX mga boss is meron na talagang map navigation na makikita mo saan ka papunta o yung parang may GPS na kumbaga. Bale mga bossing, sinusunod niya lang yung nasa cellphone mo o yung kanyang app na ginagamit mo. But it also has the direction or yung tipong nasa left side niya na in 250 meters, magle-left ka na or magra-right or straight ahead. Yung ganon, nandyan pa rin siya na feature katulad kay Yamaha Aerox. So, mas dinagdagan niya pa yung kaniyang features dito. Meron na rin tayong handlebar switch control dito mga boss tulad ng Yamaha Aerox na sinabi ko sa inyo na pwede mag-switch yung iyong downshift control or makontrol mo yung TFT display mo. It also has a rear sub-tank suspension where it gives longer stroke for slicker look and bold standout ride. Especially na magagamit mo to for your longer rides na mas smooth yung experience mo pag dumadaan ka sa mga lubak-lubak. And tulad din naman ng Yamaha NMAX standard version, upgraded na rin ang ating LED headlights and taillights dito. Especially if galing kayo sa version 2 or natingnan nyo na yung version 2, meron na tayong version 3 na mas gumanda pa ang kaniyang technologies and features. Meron na rin tayong dual ABS harap at likod dito kay Yamaha NMAX compared kay Yamaha Aerox SP na sa harap lang yung kanyang ABS. Not just comfort yung mabibigay mo dito, meron ka na ring safety with the help of this feature. And last but not the least is meron na rin siyang 25 liters of under-seat storage compartment. Maganda yan para sa mga lagayan mo ng helmet, yung mga raincoat mo, or yung mga little documents na dinadala mo. So, medyo may chance ka na matagal ka pang mag-upgrade or maglagay ng top box. In summary mga bossing, si Yamaha TechMax is merong features na T-riding modes, naka-golden tone na rin yung kanyang mag wheels, meron siyang downshift control, meron na rin siyang turbo Yamaha shift, meron siyang Garmin Navi, yung sinabi ko sa inyo kanina na navigation, meron na rin siyang YECVT transmission. While both models have smart key, meron siyang Yamaha Y-Connect, meron siyang dual ABS, meron siyang power socket for charging, meron na rin tong traction control for both, and meron na rin siyang sub-tank shocks na aka pambaso. And ilalagay ko na lang rin pala ang specs ni Yamaha standard version and ni Yamaha NMAX TechMax version, which is yung makikita mo dito na yung ibang nakapagbago lang sa kanila is yung wet weight ni Yamaha NMAX, which is 131 kilograms si Yamaha NMAX standard, tapos naka 135 kilograms naman si Yamaha NMAX TechMax. And pag-usapan naman natin ang kanyang first impression dito in regards to comfortability, affordability, and usability. Sa comfortability natin dito mga bossing is that meron tayong wide and well-padded seat dito, which gives much more comfort talaga whether ipang si city rides mo to or ipang long ride. Grabe yung comfort sa pag-upo mo dito. Meron na rin tayong relaxed upright posture dito and napaka-stable at high speed, and alam mo talaga sa sarili mong hindi nakakapagod to kahit na ipang long rides mo. Isa talaga to si Yamaha NMAX sa mga masasabi mong best for long rides situation at 150cc motorcycle segment. Ngayon naman, in terms of affordability, meron tayong fair for what you get kind of experience sa standard version. While kay TechMax naman is meron tayong expensive or luxurious kind of experience pero justified kung habol mo yung premium feeling kay Yamaha TechMax. Grabe kasi napaka-loaded yung kaniyang tech na nilagay dito for this price na malit lang yung idadagdag mo kay standard version. Para kanino ba si Yamaha NMAX version 3 standard version at si Yamaha TechMax version? At dahil dalang versions ito, I am quite sure may dalawa ring target audience si Yamaha dito. Unahin na natin si Yamaha NMAX standard version. Si Yamaha NMAX standard version is best for daily commuters na long hours ang paggamit sa motor na laging nasa kalsada. So,
it would give them comfort for every single day na gagamitin nila ito. Yet, best din to para sa mga riders coming from manual motorcycles. Motorcycle riders like me na galing sa Suzuki Gixxer 155, if nagbabalak ako mag-transition from manual to automatic, this motorcycle could really be a great option for me kasi napakalaki ng comfort na maibibigay niya dito and meron na rin tayong napaka-modern na mga specs. And last but not the least, para to sa mga practical riders na hindi masyadong nagdi-need ng mga tech upgrade kay TechMax over kay standard version. Ngayon naman, para kanino ba si Yamaha NMAX TechMax? Si Yamaha NMAX TechMax ay best for riders na binavalue talaga yung premium experience with the premium brand na binibigay ni Yamaha. Meron kasi tayong upgraded displays, merong magandang mga materials, napaka-refine ng kanyang sophistication dito which gives more luxury sa ganitong klaseng CC segment. Alam naman natin, 155cc is more than enough for your daily experiences, especially if magbi-big bike ka, medyo malaki na talaga yung fuel consumption mo, yung maintenance cost mo doon, and marami pang iba, which is alam naman natin, hindi tayo lahat dumadaan lagi sa mga expressways or mga ano na hindi naman ganyan ka compulsory ng mga big bikes. So this motorcycle na feature pack for a little CC segment is very competitive talaga. Goods rin si TechMax para sa mga riders na naghahanap ng magandang companion para sa mga long rides nila. If you're long ride enthusiast, touring motorcycle na merong kasamang comfort and tech will always have that kind of itch na makikita mo kay Yamaha TechMax. And last but not the least, para to sa mga motorcycle riders na buy once, upgrade never kind of experience para dito. Alam naman natin, this price is hindi biro, around almost 200,000. Hindi yan biro mga bossing, so it really is a must-buy kind of motorcycle na kailangan mong gamitin for a very long time para naman sulit yung pagkabili mo. Pero depende pa rin yan sa'yo mga bossing, ano yung situation mo sa buhay. Kung meron ka naman kaya, why not naman talaga, di ba? You buy and sell and you do your things kung ano yung gusto mo dito. But for practicality wise, alam natin na this kind of motorcycle is pang one time, big time talaga. So may napipili na ba kayo? Kasi ako mga boss, meron na akong napipili sa dalawang to. Pero bago yan, meron tayong 3 things that I like and 1 good thing to improve na baka magustuhan nyo rin. First natin na magugustuhan dito is ang kaniyang forma as a motorcycle. Napaka-clean look, napaka-mature, hindi siya flashy, pero meron talagang presence yung kaniyang pagka-sophisticated na aura. Next na magugustuhan mo rin dito is ang kaniyang comfortability. Makakabigay talaga ng comfort if meron kang traction control, meron kang mga 25-liter storage, meron kang charging port, meron kang tubeless tires dito which gives comfort and peace of mind sa daan. Which is, yan talaga usually ang hinahanap ng mga motorcycle riders, especially sa mga pang-araw-araw. And last but not the least is that meron tayong Yamaha NMAX TechMax version na release din dito ni Yamaha. That's kind of great kasi alam naman natin na sinabi ko sa isang video na linabas na si Honda Click version 4 sa Indonesia and naglabas siya ng Honda Click 125 version 4 and street bike version. Alam naman natin dito sa Pinas na merong Honda Beat pero walang Beat Street version. So, hopefully, i-release din ni Honda yan dito sa Pinas if ever kukunin din nila. And siguro lang, one good thing to improve lang dito sa motorcyclong ito is that yung weight niya sana medyo mas mabawasan pa. Pero alam naman natin, we can't complain this much kasi alam naman natin, napaka worth it talaga nitong motorcyclong ito. Especially sa kanyang weight to price ratio. Alam naman natin, yung medyo bigat factor niya is yun yung nagbibigay konti ng premium feels. So nasa final thoughts na tayo, and if wala pa akong Honda RS125Fi or Suzuki Gixxer 155 pero may experience na sa pagmamotor, will I consider the all-new Yamaha NMAX 155 version or even the TechMax version? Are these motorcycles a good motorcycle option? Or is this a must-buy motorcycle kind of decision? Ang sagot natin dyan mga bossing is the Yamaha NMAX standard version or even the Yamaha TechMax version is a very great value for money para sa mga riders na tulad natin. But for me mga bossing, I would go for Yamaha NMAX standard version because napakaganda na talaga yung kanyang value for money dito. Kaunti lang naman ang hindi kaya gawin ni Yamaha NMAX standard version ni Yamaha TechMax version. Si Yamaha TechMax version is para talaga sa mga riders na
gusto ng to the next level kind of experience. And for me as a motorcycle rider, I think the standard version is on par sa mga needs and wants ko as a motorcycle rider. So nabibigay na ni standard version yung mga ganong klaseng mga pangangailangan ko. Pero kayo ba mga bossing, ano ba yung mas nagustuhan mo dito sa dalawa? Si Yamaha NMAX Standard version or si Yamaha NMAX TechMax version? Comment nyo nga dyan sa comment section. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga question or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!